Ang ninuno. Ito na ang pinakahinihintay ng lahat. Restock na ng lahat ng bracelets, pati na din ang Banahaw necklace. Naway bigyan niyo ako ng ilang sandali upang paliwanag ang mga ito. Lahat ay mabibili sa Shopee, narin ang link sa comment section. At para naman sa mga kabayan na nasa ibang bansa, mag-message lang kayo sa FB page for international shipping. Ang unang bracelet, gunita, for protection in illness, protection in disease, protection in health issue. Pangalawang bracelet, kandili, for good fortune, for prosperity, and for good luck. Ang pinakabago nating bracelet, 12 plus 1 mantra bracelet. Improves awareness, improves concentration, reduce stress, greater sense of calm, good for business. Susunod, Marahuyo bracelet. Repels and send back negative energies to the sender, also known as rebuelta. Protection in evil and bad spirits, intense purification and protection, restoring energy, balance in spirit and physical body. Susunod, Tubig ng Banahaw necklace, also known as Sacred Mountain, banal na tubig mula sa Mount Banahaw. Providing calmness and good aura, protects the wearer in bad spirits and accidents. It gives warning to the owner through visions or gut feeling. Lahat ng yan ay pwede nang mabili mga kabayan, paunahan na lang kasi mabilisan maubusan ng stocks. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Samuel. Taong 1985, probinsya ng Laguna. Nang mga panong ito, kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo itong si Samuel. Isinilang sa angkan ng mga manggagamot ang kanyang ina, kilalang si Rohana sa kanilang lugar. Samantalang ang ama ay batikang antengerong nangungulekta ng mga mutya at iba pang gamit. Sa murang edad, namulat ang binata sa mundo ng espiritual. Nagsimulang mamanata si Samuel sa edad na 14. Ang pinakaunang gamit nito ay medalyon ng San Benito na ipinamana ng kanyang ama. Nagdebosyon ng binata at nagawa niya itong matapos. Matagumpay na napagana ni Samuel ang medalyon. Hindi naglaon ay pinalawak pa ang kanyang kaalaman. Umabot na din sa punto, pinasok na ng binata ang panggagamot. Sa tulong at pagtuturo sa kanya ng ina, natutong manggamot ang binata. Ang pinakaunang pasyente nito, ang tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Bong. Ayon sa tiyuhin, umakyat ito ng kabundukan para sana mangahoy. Pero sa kasamaang palad, nakasagi ito ng hindi nakikitang nilalang. Dahilan para mamaga ang binti at mahirapan sa paglalakad. Nagkataong naroon si Samuel. Abala ang kanyang ina sa paggamot ng ilang pasyente. Kaya pinakausapan nito ang binatang tignan ng tiyuhin. Nung una ay hindi naniniwala si Bong na marunong manggamot ang binata. Ngunit nang magsimula ito sa panggagamot, nagulat ang tiyuhin. Kuwang-kuwa mo yung estilo ng nanay mo, Samuel. Malayo ang mararating mong bata ka. Ito ang naging simula ng pagpasok ni Samuel sa larangan ng pagiging albularyo. Sa edad na 20, nagkaroon ng engkwentro ang binata sa iba't ibang kinatawan ng elemento, kagaya ng aswang, tikbalang at mga lamang lupa. Pero ang pinakamalupit nitong nakabangga, ang mambabarang na pumatay ng halos isang buong pamilya. Nangyari ito nang may magpunta sa kanilang bata. Umiiyak ito at namamaga ang mga kamay. Saktong si Samuel ang nakakita sa bata, kaya kagad niya itong kinausap. Oy bata, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Sinong mga kasama mo? Tanong ni Samuel.
tinatayang nasa edad 8 taong gulang ang bata. Wala na po si nanay at tatay. Patay na po sila pati po yung mga kapatid ko. Wala po siyang itinira eh. Tugon ng bata habang umiiyak. Nagtaka si Samuel sa sinabi nito. Ano? Sinong pumatay sa mga magulang mo? Halika nga sa loob ng bahay nang magamot natin yung magamong braso. Wika ni Samuel. Hindi niyo po to kayang gamutin. Kahit po mga doktor walang magawa eh. Hindi po nila nailigtas sa mga magulang ko. Aray ko! Biglang namilipit sa sakit ang bata. Kaya naman nataranta si Samuel. Dali-dali niya itong binuhat at tinawag ang ina. Nay! Nay! Kailangan ko po ng tulong nyo! Wika ni Samuel. Dali-dali namang pumunta ang ina. Ano ba naman kasing inaatungan? O teka, anong nangyari sa batang yan? Nasaan ang mga magulang? Wika ng nanay ni Samuel. Nakita nito ang magambraso ng bata. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Nang makita ang maliit na alupiyang lumabas sa sugat, kasabay ng napakaraming nana. Nay, mukhang nakulam yata yung batang to ah. Wika ni Samuel. Habang inaalo ang bata dahil namimilipit pa din ito sa sobrang sakit. Hindi lang kulam ang dumali sa batang yan, Samuel. Barang ang dahilan ng pagkakasakit niya. Tignan mo ang insektong lumalabas sa sugat ng bata. Mabigat na uri ng pamahamang ginamit ng mambabarang. Talagang wala itong balak na buhayin ng bata. Tugon ni Aling Masing. Sinabi din ni Samuel na wala na ang mga magulang nito. At nang marinig ito ng matanda, hindi na ito nagsayang pa ng panahon. Kaagad nitong binalot ng dasal pang proteksyon ang katawan ng bata. Sinimula ng panggagamot. At habang ginagawa ito ng matanda, kitang-kita ni Samuel na nahihirapan ang ina. Nay, kaya mo po ba? Ano po bang may tutulong ko? Tanong ni Samuel. Medyo may kabigatan ng aral ng mambabarang. Mahihirapan akong kontray ng ginawa niya mula dito. Mukhang kailangan natin ng tulong ng tatay mo. Tugon ni Aling Masing. Dali-dali namang tinawag ni Samuel ang ama. Kasalukuyan itong nakikipag-usap sa ilang kagrupo. Tay, kailangan po namin ni nanay ng tulong. May pasyente pong biktima ng barang eh. Hindi po kaya ni nanay yung kapangyarihan eh. Hindi na alintana ng binata ang mga taong nakikinig. Kilala din ang kanyang ama bilang mabalasik na mamamatay mambabarang. Itago na lang natin sa pangalang Mang Cardo. Ay, talaga naman oo. O siya, maiwan ko muna kayo ha. May kailangan akong gawin eh. Baka may gustong sumama sa inyo. Wika ni Mang Cardo. Nagsipag-ilingan naman ang mga kasama. Kagad na ding umalis ang mag-ama. Ngunit hindi inaasahan ng dalawa ang madadatnan. Sa atangan pa lang, iba na ang pakiramdam ni Mang Cardo. Dali-dali itong pumasok at nakitang nakabulagta sa sahig ang kanyang asawa. Wala itong malay. At ang batang pasyente naman ay nakasiksik sa sulok habang nanginginig. Bata, anong nangyari? Bakit walang malay si nanay? Tanong ni Samuel. Hindi na ito nagsasalita. Nakatitig lang ito sa kisame. Nilingon ni Mang Cardo ang tinitignan ng bata. Napaiwas ito dahil napakaraming alupihan ang nagkukumpulan sa kisame. Walang iya kang mambabarang ka. Humanda ka kapag nahuli kita. Samuel, alalayan mo ang nanay mo. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Wika ni Mang Cardo. Isa-isang nagsialisan ang mga alupian.
Sinundan naman ito ni Mang Cardo. Matagal nang gustong makita ng binata ang amang nakikipaglaban sa mga mambabarang, kaya naman kinuha nito ang pagkakataon. Matapos masigurado ang kaligtasan ng ina, dali-dali itong lumabas ng bahay upang sundan ng ama. Nakarating ang binata sa gawing dulo ng kanilang bayan. Nakita nito si Mang Cardo na kumakatok sa pinto ng maliit na kubo. Nagkubli ang binata sa mayabong na talahib at pinagmasdan ang gagawin ng ama. Nakita ni Samuel na nagbukas ang pintuan ng kubo. Isang matandang babae ang lumabas. Walang pagdadalawang isip na sinakal ni Mang Cardo ang matanda. Nagulat si Samuel dahil hindi nito akalaing gagawin ito ng kanyang ama. Pinapakinggan nito ang usapan at dito napagtanto ng binata na ang matandang iyon ang mambabarang na pumatay sa mga magulang ng batang pasyente. Walang yaka na ng Mideng. Hindi mo na iginalang ang presensya ko. Pati ang asawa ko, nilabanan mo. Wika ni Mang Cardo. Hindi ko akalaing sa kanya lalapit ang batang yon, Cardo. Patawarin mo ako. Kung gusto mo, papagalingin ko ang asawa mo ngayon mismo. Kaya pakiusap, bitawan mo ko. Wika ni Nanang Miding. Gawin mo ang nararapat. At sa oras na magkamali ka, pupugutan kita ng ulo. Wika ni Mang Carlo. Nagmamadaling pumasok ang matanda. Kinuha nito ang isang garapon. Tinanggal ang takip at itinaas. Nakatutok ang tingin ni Samuel sa labi ng mambabarang. Nag-usal ito ng mga inkantasyon. Unti-unting pumapasok sa garapon ang maliliit na insekto. Sa mga sandaling ito, nagkamalay na ang asawa mo. Nalis ko na din ang sumpa sa batang nasa pangangalaga nyo. Kaya pakiusap. Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin dahil bigla itong nanigas. Pasensya na, Nanang Miding. Pero kailangan ko tong gawin. Masyado ng halangang kaluluwa mo. Hindi na kayo namimili ng bibiktimahin. Wika ni Mang Cardo. Kagad na itong naglakad palayo. Unti-unti namang bumagsak ang matandang mambabarang. Tuluyan na itong namatay. Mabilis na tumakbo pabalik sa tahanan si Samuel. Nakita nitong pinupunasan ng ina ang kanilang pasyente. Bilisan mo na at kunin mo ang nilaga kong dahon ng bayabas sa may kusina. Kailangan malanggasan ng sugat ng batang to. Dali-daling sumunod si Samuel. Ilang sandali lang ay dumating na ang kanyang ama. Samuel, hindi ba't kabilin-bilinan ko na wag mong iiwan ang nanay mo? Bakit mo ako sinundan? Mabuti na lang at hindi naramdaman ng mambabarang ang presensya mo. Kung sakaling nangyari yon, siguradong mapapahamak ka. Wika ni Mang Cardo. Pasensya na po kayo, Tay. Alam niyo naman po na gusto kong makita kayo na makipaglaban sa ganung uri ng tao eh. Tugon ni Samuel. Ngunit sinaway ito ni Aling Masing. Hindi biro ang ginawa mo. Tama ang tatay mo, Samuel. Paano kung mapahamak ka? Ikaw lang ang nag-iisang anak namin. Kaya gano'n na lang ang pag-iingat namin sa'yo. Wika ni Aling Masing. Opo, Nay. Pasensya na po uli kayo, Tay. Muling tugon ni Samuel. At habang nag-uusap ang mag-anak, may ilang grupo ng kabataan ang dumating. Kasama ng mga ito ang kapitan ng kanilang barangay. Itago na lang natin sa pangalang Kapnaldo. Paumangin sa inyo, Cardo. Naparito ako dahil sa kahilingan ng mga kabataang ito. Maaari mo ba silang samahan paakyat ng Badahaw? Napatayo si Mang Cardo nang marinig ang sinabi ng kapitan.
Naglakad ito palabas. Tinignan ng mga kabataang kasama ni Kapitan Naldo. Ano naman ang sadya nila sa kabundukan? Alam mo kung gaano kadelikado at kahirap ang daan papunta doon. Tanong ni Mang Cardo. Ayon sa leader nila, magsasaliksik daw tungkol sa iwaga ng tubig ng Banahaw. Alam mo na, mga usap-usapang nakarating sa syudad. Tugon ng kapitan. Muling tinignan ni Mang Cardo ang mga kabataan. Kumaway pa ang ilan sa kanila. Hindi sa ayoko silang sabahan. Pero sana, ipinaunawa mo sa kanila ang panganib na nag-aabang sa mga kagaya nila. Muling wika ni Mang Cardo. Naiintindihan ko naman yon, Cardo. Kaya nga ikaw ang nilapitan ko dahil alam kong gamay mo ang bahagi ng kabundukan kung saan makikita ang bukal na pinagkukunan ng tubig ng Banahaw. Tumawa ng malakas si Mang Cardo at muling nagsalita. Sus Mariosep ka. Ang banal na bukal ng Banahaw ang sadya nila. Matanong nga kita, Kapitan Naldo. Ano ang nalalaman ng mga kabataang ito sa banal na bukal? Tanong ni Mang Cardo. Ang mabuti pa, ikaw na ang magtanong sa kanila. Kaagad nitong tinawag ang mga kabataan. Nagmamadali namang lumapit ang mga ito. Ang ilan ay dire-diretso sa loob ng bahay ni Mang Cardo na labis naman itong ikinainis. Talaga bang wala kayong respeto? Ganito ba kayo pinalaki ng mga magulang nyo? Ikaw, binata, sino ang nagbigay sa iyo ng paintulot na pumasok sa tahanan ko? Wika ni Mang Cardo. Tinignan lang siya ng binatang taga-syudad. Nagpatuloy ito sa pagtingin sa mga nakasabit na bote na may mga halamang gamot. Hanggang sa natabig nga nito ang isang sisidlan. Nahulog sa sahig at nabasag. Walang sabi-sabi. Tinigal po ng matanda ang binata upang pigilan ito. Namilipit siya sa sakit sa ulo. Hindi ka nakinig sa sinabi ko. Kaya pasensyahan tayo. Kailangan mong matuto sa mahirap na paraan. Kaagad namang inawat ni Aling Masing ang asawa. Ano ka ba naman, Cardo? Hindi niya alam ang mga kaugalian natin. Patawarin mo na lang. Wika ni Aling Masing. Pwe! Kapitan, kung yan ang mga ugali ng sasamahan ko papunta sa bukal, wag na lang. Baka mamatay lang ang mga yan. Ayokong maging buntunan ng sisi kung sakali. Wika ni Mang Cardo. Lumapit sa kanya ang isa sa mga kabataan. Nakiusap ito. Humingi ng tawad sa ginawa ng kanilang kasama. Sinabi din ito ang totoong pakay nila. Ayon sa mga ito, mga mag-aaral silang nananaliksik tungkol sa iwaga at kababalaghan. Pakiusap po, Manong. Samahan niyo naman po kami. Tsaka hindi lang naman po para sa pag-aaral kung bakit kami pumunta dito. Naparito po kami para sa nanay ko. Gusto ko po siyang gumaling. Wika ng dalaga na itago na lang natin sa pangalang Isabel. Walang kaalam-alam ang mga ito na matinding kahinaan ni Mang Cardo ang pagtulong sa mga taong may sakit. Ay nako, kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, malilintikan ka sa akin. Teka, kailan nyo ba balak umakyat? Tanong ni Mang Carlo. Bukas po sana kung ayos lang sa inyo. Hindi rin po kasi kami magtatagal dito. Bababa din kami kaagad sa Maynila. Napakamot ng ulo si Mang Cardo at tumugon. Nako, paano to? May kailangan akong gawin bukas eh. Importante din kasi yon. Siguro si Samuel na lang ang sasama sa inyo. Kaagad nitong tinawag ang binata. Dali-dali namang lumabas si Samuel. Tay, ano po yun?
Wika nito. Bukas, ikaw ang sasama sa mga to paakyat ng Banahaw. Doon kayo dumaan sa nakasanayan nating daan ha. Medyo maayos ang daan doon eh. Pero mag-iingat kayo, Samuel. Alam mo kung anong uri ng panganib ang meron doon. Lalo pag malapit na kayo sa bukal. Wika ni Mang Cardo. Nagdalawang isip naman si Samuel. Dahil ito ang unang pagkakataon na aakyat siya sa Banahaw nang hindi kasama ang ama. Opo tay. Wala pong problema. Ako na pong bahala sa kanila. Tugon ni Samuel. Bagaman hindi sigurado sa naging desisyon, wala na itong magagawa dahil alam niyang magagalit ang ama sa oras na tanggihan niya ito. Kinabukasan maagang nagising si Samuel. Doon na din nagtayo ng mga tent ang grupo ng kabataan. Kasalukuyang nag-aayos ng gamit ang mga ito. Kinakausap ni Mang Cardo ang binata. Alam kong ito ang unang beses na papanik ka ng Banahaw mag-isa. Alam mo ang dapat iwasan at hindi dapat gawin, lalo na kapag malapit na kayo sa mismong bukal. Wika ni Mang Cardo. Opo tay, alam ko na yung gagawin ko. Ang kinakatakot ko lang po, baka gumawa ng hindi ka nais-nais to mga kasama ko eh. Tugon ni Samuel. Hindi naman siguro, pero mag-iingat ka pa din. Bilinan mo sila ng mga dapat nilang gawin bago pa man kayo umalis. Kagaya ng ginawa ko sa'yo dati sa tuwing aakyat tayo lalo na sa kabilang ibayo. Muling wika ng ama. Matapos maibigay ang huling bilin, kagad namang kinausap ni Samuel ang pangkat. Nagbigay lang ito ng ilang babala bago sila tuluyang umalis. Habang nasa daan, pinakikiramdaman ng binata ang pangkat, lalo na ang mga lalaki. Tahimik naman ang mga ito habang naglalakad. Kaso nga lang, nang medyo malayo-layo na ang kanilang nalalakad, dito na nagsimulang makarinig ng reklamo ang binata. Ay, nako naman. Hindi nyo naman sinabi na sobrang layo pala ng pupuntahan natin. Nakakagutom tuloy. Wika ng isa sa mga lalaki na itago na lang natin sa pangalang Renan. Huwag kang ang puro reklamo, Renan. Kahapon ka pa eh. Kung nahihirapan ka, sana di ka na lang sumama. Tugon ni Isabel. Napansin naman kagad ni Samuel ang dalagang ito. May taglay na katapangan. Kita ang pagiging palaban. Ang mabuti pa, magpahinga na muna tayo. Medyo dumidilim na sa gawing itaas nitong kinaroroonan natin eh. Delikado kapag naabutan tayo ng ulan. Wika naman ni Samuel. Pinili ng pangkat ang kumain ng tanghalian. Ilang sandali pa naging maayos na ang panahon at muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Ilang sandali pa narating na nila ang paanan ng kabundukan. Dito na tinanong ni Samuel kung ano ang pakay nila sa lugar. Gusto ko sanang makapunta sa tubig ng Banahaw eh. Kukuha sana ako ng tubig mula doon. Para sa nanay ko. Wika ng dalaga. Kung ganon, kaya ko kayong samahan papunta doon. Pero kailangan yung sumunod sa mga sasabihin ko. Tugon ni Samuel. Sumang-ayon naman ang dalaga at mga kasama nito. Ilang minuto ng paglalakad, narating nila ang matarik na daanan paakyat. Dito na nagsimulang magbigay ng babala si Samuel. Mapanganib ang daan papunta sa bukal, pero mas mapanganib ang daanan pabalik. Tandaan yung punong-puno ng alingas-ngas ang gubat sa paligid ng daan. Makipag-usap kayo sa pamamagitan ng bulong at pagkalabit. Hanggat maaari, huwag niyong tatawagin ang pangalan ng isa't isa. Wika ng binata. Napangiti naman ang isa sa mga kasama ni Isabel. Ito yung binata na tinigalpo ni Mang Cardo. Itago na lang natin sa pangalang Ruel. Ay sus naman oo.
Mahilig kayong maniwala sa mga kwento-kwento. Wala namang kayong batayan. Napatingin sa kanya si Samuel. Napailing. Kagad sinaway ni Isabel ang kasama. Pwede ba, Ruel? Tumigil ka na? Kung ayaw mong maniwala, tumahimik ka na lang. Wala naman sigurong mawawala kung mananahimik ka, di ba? Wika ng dalaga. Ngunit sa halip na makinig, patuloy pa rin sa pagsasalita ng kung ano-ano itong si Ruel hanggang sa hindi na makapagpigil si Samuel. Mabuti na lang nabasa ni Isabel ang galaw nito, kaya kaagad niyang hinawakan sa braso ang binata. Pakiusap, Samuel. Huwag mo nang pansinin. Wala kang mapapala sa taong yan eh. Masyadong makitid yung utak. Wika ng dalaga. Kagad na silang nagpatuloy sa paglalakad. Nagulat si Isabel nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Walang ibang nakarinig nito. Ngunit napansin ni Samuel na lumilingon ang dalaga kung saan-saan. Huwag mong pansinin, Isabel. Lumakad ka lang ng diretsyo. Kayo dyan, bilisan nyo. Hindi tayo dapat abutan ng dilim dito. Wika ng binata. Magdidilim na nang marating nila ang unang campsite. Medyo malayo pa ito sa mismong bukal. Kaya nagpasya si Samuel na doon muna magpalipas ng gabi. Gumawa ng malaking siga ang binata. Sinabihan ng mga kasama na magsagawa ng tent paikot na nakaharap sa apoy ang pasukan. Sinunod naman ito ng mga kasamahan. Sinabihan din sila ni Samuel na huwag gagawa ng ingay at maaaring mabulabog ang mga elementong nakatira sa paligid. Pero kagaya ng inaasahan ni Samuel, hindi nakinig ang ilan sa mga ito. Habang nasa loob ng sariling tolda, nagulat ang binata dahil biglang nagtawanan ang ilan sa mga kalalakihan. Dali-daling lumabas ng tent si Samuel. Sinaway ang mga nag-iingay na kabataan. Naroon din si Isabel ng mga sandaling iyon. Pilit na pinapatahimik ang mga kasamahan. Talagang hindi kayo marunong makinig, ano? Huwag niyo kong sisihin kapag may nangyaring masama sa inyo. Wika ng binata. Pero imbis na tumahimik, tinuloy nila ang kantahan at tawanan. Mga kasama, makinig naman kayo. Mapapahamak tayo sa ginagawa nyo eh. Wika ni Isabel. Tumayo ang isa sa mga kalalakihan at nilapitan ang dalawa. Pwede ba, Isabel? Minsan na nga lang tayo makaranas ng ganitong kapayapaan eh. Pipigilan niyo pa. At ikaw namang albularyo ka ba? Pwede ba gawin mo na lang yung trabaho mo? Binabayaran ka namin para samahan kami. Hindi para maging yaya namin. Tugon ni Ruel. Pinipigil lang ni Samuel ang galit dahil alam nitong hindi naiintindihan ng mga taga-syudad ang nangyayari. Ay nako, sige. Pero wag niyo sana akong sisisihin sa mangyayari dahil sa pagiging arogante mo. Wika ni Samuel. Matapos ay kagad na itong bumalik sa kanyang tolda. Hinayaan nitong mag-ingay ang mga kabataan hanggang sa magsawa ang mga ito. Nanatiling gising ang binata dahil alam nitong may mangyayaring hindi maganda. Habang natutulog ang lahat, isa sa mga binata ang lumabas sa tolda upang umihi. Hinayaan lang ito ni Samuel. Ngunit ilang minuto pa ang nakalipas, biglang sumigaw ang binata. Dali-daling tumayo si Samuel, dala-dala ang kanyang itak. Pinuntahan nito ang binata. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil isang itim na nilalang ang nakatayo sa kanilang harapan. Dali-dali nitong inakay ang binata paatras habang pinapakiramdaman ang gagawin ng nilalang. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Nabulabog niyo ang tamaho. Kaunting kaalaman, ang tamaho ay isa sa mga nilalang na bantay ng bundok Banahaw. Malaking nilalang na nahahawig sa kapre.
may kakayahan itong linlangin ang paningin ng biktima. Nakakakita ito ng mga ilusyon na maaaring makasira ng bait ng sino mang mabibiktima nito. Isa-isang naglabasan sina Isabel at ang iba pa. Napasigaw ang mga ito dahil sa takot, dahilan para lalong magalit ang nilalang. Isa-isang nagtakbuhan ang mga kabataan. Pinigilan sila ni Isabel. Kaso nga lang sa kasamaang palad, tuluyang naglaho sa dilim ang mga ito. Hinarap naman ni Samuel ang nagwawalang nilalang. Gamit ang kanyang kakayahan sa paggamit ng mga dasal, sinubukan itong pakalmahin ng tamaho. Ngunit sa halip na kumalma ang nilalang, lalo itong nanglaban, lalo na nang maramdaman ang tigalpong binato ng binata. Nako, naloko na. Isabel, tumakbo ka na! Wika ni Samuel. Hinabol sila ng nilalang hanggang sa marating nila ang malawak na kapatagan sa bandang itaas ng kanilang kinaroroonan. Alam ni Samuel na malapit na sila sa bukal ng mga oras na yun, kaya naman pinili nitong seryosohin ang pakikipagharap sa tamawo. Patawarin mo ko, pero hindi ko hahayaang mapahamak ang mga taong ito. Wika ng binata. Inilabas nito ang kanyang medalyon. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal pang depensa. Bagaman alam ng binatang may hirapan siya sa labang iyon, wala itong magagawa kung hindi ipagtanggol ang mga kasamahan. Bagyang huminto ang tamaho nang maramdaman ang depensa ni Samuel. Alam ng binata na kahit papano, hindi siya kayang galawin ng nilalang dahil ang medalyong tanga nito binasbasan sa mismong bukal na kanilang pupuntahan. Napaatras ang tamaw. Kinuha ni Samuel ang pagkakataon upang mag-usal ng mga dasal pang atake, dahilan para tuluyang umatras ang nilalang. Patawad kaibigan, hindi ko intensyon na saktan ka eh. Alam kong pinoprotektahan mo lang ang lugar na ito, pero sana maunawaan mo, hindi ko pwedeng pabayaan ng mga taong yan. Humingi ako ng pangunawa, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wika ni Samuel. Unti-unti nang kumalma ang lugar. Nakahinga ng maluwagang binata. Dali-dali nitong pinuntahan si Isabel at hinanap ng dalawa ang mga nagsipagtakbuhang kasama. Ginalugad ng dalawa ang kagubatan. Mabuti na lang at medyo kabisado ni Samuel ang bahaging iyon. Kaya madali nilang natunton ang mga nawawalang kasama. Pinaliwanag ni Samuel kung gaano kasagrado ang kabundukan at kung anong mga elemento ang naninirahan. Sa pagkakataong iyon, wala ni isa sa kanila ang tumutol at kinutya ang binata. Pinili din ni Samuel na doon na antayin ang pagsikat ng araw bago tumuloy sa bukal ng kinabuhayan. Tinignan ng binata ang kalangitan. Napagtanto nito na medyo matagal pa bago magliwanag, kaya nagpa siya itong magpaningas ng siga. Habang nakaupo sa harapan ng apoy ay sinubukang kausapay ni Isabel ang binata. Tinanong nito kung saan nakuha ni Samuel ang kanyang kaalaman. Hindi naman nagdalawang isip ang binata na ikwento ang tungkol sa kanyang taglay na nalalaman. Namangha ang dalaga, lalo pa nang malamang sa murang edad, nagawa na ni Samuel na makapanggamot. Alam mo, Isabel, wala namang kasing imposible kung malakas ang pananalig mo eh. Lalo na sa Diyos. Siyempre, kailangan mo ding maniwala sa kung anong kayang gawin ng isipan at katawan mo. Wika ni Samuel. Pero sa totoo lang, kahit sa kabila ng mga nangyari, hindi pa din ako makapaniwala. Totoo pala yung mga kagaya mo? Hindi rin biro yung pinagdaanan ng tatay ko eh. Bago niya narating yung antas ng isang malakas na antingero. Pero nagpapasalamat ako dahil nagkaroon ako ng pagkakataong makapaglingkod sa Diyos gamit ang mga lihim na karunungan mula sa Kanya. Patuloy silang nag-usap
hanggang sa hindi na namalayan ng pangkat ang pagsikat ng araw. Oh, maliwanag na pala. Hindi ko napansin yung oras ah. Wika ng dalaga. O nga no, o siya, halika na. Medyo malayo pa yung lalakarin natin eh. Matarik ang daanan. Hindi rin maganda ang iip ng hangin, baka abutan tayo ng ulan. Delikado. Wika ng binata. Mahigit 2 oras pa ang kanilang lalakarin bago marating ang bukal na kinabuhayan. Ngunit determinado ang pangkat na marating ang sinasabing maywagang bukal. Gabutil na ng munggo ang pawis ng lahat. Dahil medyo madulas ang daanan, marahan din ang kanilang pag-usad. Hanggang sa uminto si Samuel. Sinabihan ang mga kasamahang manatili sa kinakatayuan at huwag gagawa ng ingay. Naupo ang mga ito ng marahan habang pinapakiramdaman ng paligid. Halos sumiwalay ang kaluluwa ng mga ito nang marinig ang nakakatakot na hiyaw mula sa kung anong nilalang. Inakala nila na ang tamaho ang huling nilalang na makakaengkwentro nila. Lingid sa kaalaman ng mga ito na may naninirahan ding mga aswang sa bahaging iyon ng kagubatan. Malayo pa ba tayo sa bukal? Tanong ng dalaga. Mga 200 metro pa. Pag akyat natin sa burol na yan, nasa baba nito ang mismong bukal. Tugon ng binata. Saan ba galing yung ingay na yun? Muling tanong ng dalaga. Nanahimik na lang si Samuel. Hindi niya sasabihin ang katotohanan. Hindi niyo na kailangang malaman ng tungkol doon. Ang importante, wag na wag kayong gagawa ng kahit anong ikakasama nating lahat. Tugon ng binata. Nang masiguradong wala na ang nilalang, mabilis na silang naglakad paakyat sa burol. Maingat na nagmasid si Samuel para masiguradong walang panganib sa paligid. Pagkarating nila sa huling burol, ipinakita ng binata ang daang tatahakin nila paibaba. Nanlumo ang mga kabataan dahil ang daanang iyon, hagdang may mahigit kumulang 150 baitang. Yan ba yung daan pababa? Tas yan din yung daan paakyat mamaya, di ba? Tanong ni Rowel. Oo, Rowel. Wala naman tayong ibang pagpipilian eh. Tugon ni Isabel. At dahil wala na ring magagawa ang mga kasama, itinuloy na nila ang pagbaba sa bukal. Namangha ang mga ito dahil sa ganda ng kapaligiran. Sa daan pa lang, ramdam na nila ang kapayapaang dala ng banal na bukal. Dito napagtanto ni Isabel kung bakit gano'n na lang ang pag-iingat ng mga elemento sa paligid nito. Oh, ano pang inaantay nyo? Pwede na kayong maligo sa bukal. Pero wag na wag kayong magkakalat at wag kayong mag-iingay. Wika ni Samuel. Siya mismo ang naunang magtampisaw sa napakalinaw na tubig ng banahaw. Pagtama pa lang ng tubig sa kanyang katawan, ramdam na ng binata ang kakaibang kapayapaan. Maging ang mga kabataang kasama, hindi makapaniwala sa mga nararamdaman. Ayon sa kanila, ito ang unang beses na nakaramdam sila ng kapayapaan sa isip at sa puso. Maging si Rowel, na napakatigas ang ulo, tila napalambot ng tubig ng banahaw. Nagbabad pa ng ilang minuto ang grupo bago tuluyang magpasyang umuwi. Sumalok ng tubig si Isabel. Ganon din ang iba. At nang masiguradong handa na ang lahat, tiniyak ng binatang maayos nilang iiwan ang lugar. Masayang umalis ang pangkat sa pag-aakala na tapos na ang lahat ng panganib. Ngunit bago sila tumulak, muling nagbigay ng babala si Samuel. Hindi naging madali ang daan papunta. Pero sasabihin ko sa inyo, mas lalong mahirap ang daanan pauwi. Hindi kagaya ng iniisip mo, Rowel.
Hindi na natin tatakin ang daan na yan pabalik. Iikot tayo. Mas malapit pero mas delikado. Papipiliin ko kayo. Babalik tayo sa dinaanan natin o iikot tayo sa panibagong ruta. Wika ni Samuel. Dagdag pa nito na kahit anong daan ang piliin nila, hindi magiging madali. Lalo pa may dala silang tubig mula sa banal na bukal. Kung may mas maiksing daan, yun ang pipiliin ko. Kung parehong panganib lang din naman ang pagdadaanan, mas gugustuhin ko na yung ganun. Wika ni Ruel. Sumang-ayon naman ng iba pa nilang kasamahan. O sige, kung napagkasunduan na ng lahat, magsipaganda na kayo. Pakiusap, magtiwala kayo sa tubig mula sa bukal at sa proteksyong dala nito. Tumango naman ang mga kabataan. Sinundan si Samuel. Marahang binagtas ng mga ito ang matarik na daan pababa. Isang maling hakbang lang, maaaring madulas at magdire-diretso ka pa ibaba. Bukod sa napakadulas ng daanan, paliko-liko pa ito. Habang naglalakad, napansin ng isa sa mga kabataan na tila nagpapaikot-ikot lang sila sa isang lugar. Kagad niya itong sinabi kay Samuel. Huminto ang binata at naglagay ng marka sa isa sa mga puno. Matapos ay nagpatuloy na sila sa paglalakad. Ilang minuto ang nakalipas. Nadaanan uli nila ang minarkahang puno. Dito na nakumpirma ng binata na naliligaw nga sila. Pinaglalaroan tayo ng mga inkantong naninirahan dito. Kumalma kayo. Alam ko ang gagawin. Wika ni Samuel. Naglabas ito ng botelya. Inusala ng dasal. Binasag sa punong minarkahan. Matapos niyang gawin ito, biglang nagbago ang paligid. Namangha ang mga kabataan sa ginawa ni Samuel. Anong laman ng boteng binasag mo? Tanong ng dalaga. Tubig yon, mula sa bukal ng banahaw. Halika na, tanghali na. Baka abutan tayo ng gabi dito. Tugon ni Samuel. Ngunit kahit anong pagmamadali ang gawin ng grupo, tila sinasadya namang maantala ang kanilang paglalakbay. Nakita ni Samuel na may nakaharang na malaking puno sa mismong daraanan, kaya wala silang magawa kung hindi maganap ng bagong daan. Tinignan ni Samuel ang mga kasamahan. Kitang-kita sa mga ito ang pagod sa paglalakad. Kaya naman nagpa siya itong magpahinga muna sandali. Ngunit habang nakaupo, nakita ng binata ang isang matandang babae. Marahan itong naglalakad habang may kung anong binubulong sa hangin. Nang makalampas ito, nilingon sila ng matanda. Tumawa ng nakakaloko. Tatayo sana si Ruel upang sitahin ng matanda, pero pinigilan siya ni Ruel. Wag, Ruel. Malakas ang kutob ko. Aswang yung matandang yan. Hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari. Wika ng binata. Muling naupo si Ruel. Inantay nilang makalayo ang matanda. Matapos ay dali-dali na silang umalis. Ilang sandali pa, natanaw na ni Samuel ang kabahayan mula sa kanilang kinaroroonan. Bagaman medyo malayo pa ito, nabuhayan ng pag-asa ang mga kabataan. Habang masayang naglalakad, biglang napahinto si Samuel. Nanayo ang balahibo nito sa batok. Nakumpirma na may aswang sa paligid. Magsama-sama kayo. Walang maghiwalay. May aswang sa paligid. Biglang nataranta ang mga kasamahan. Ngunit laking pasasalamat ni Samuel dahil wala ni isa sa kanila ang nagtakbuhan. Nagsimulang makarinig ng mga kaluskos ang binata. Nasundan ng malalakas na angil mula sa hindi nakikitang nilalang. Sabayan pa ito ng malakas na tawanan mula sa hindi nakikitang nilalang. Marahan silang naglakad habang pinapakiramdaman ng paligid.
Lumantad ang isang malaking aso sa kanilang harapan. Dito na nagsimulang matakot ang mga kasama ni Samuel, kaya muli niya itong pinakalma. Huwag kayong mag-alala. Hindi nila tayo kayang galawin. Kung sakali man, dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko. Wika ng binata sabay bunot ng dalang itak. Alam ng mga kasama na seryoso na ang sitwasyon dahil noon pa lang nila nakitang binunot ni Samuel ang dalang itak. Nagsama-sama sa gitna ng daan ang mga kabataan habang si Samuel naman ay naglilibot. Hindi nila alam kung saan magbumula ang atake, kaya nanatiling alerto ang binata. Sinugod ni Samuel ang aswang na nasa unahan. Nagawa niya itong tamaan ngunit sa kasamaang palad, hindi tumatalab ang talim ng kanyang itak. Nagawa pang makagante ng aswang, dahilan para masugatan si Samuel. Pero hindi sumuko ang binata. Sa isip nito, kailangan niyang maialis ng ligtas ang mga kasamahan sa lugar. Marahang tumayo ang binata. Hinawakan ang itak. Sinapo nito ang kanyang bulsa. Nakapa ang isang maliit na botelya. Naalala ni Samuel na may inalagay din siyang tubig sa maliit na sisidlan na dadalhin sana nito sa kanyang ina. Dali-daling binunot ng binata ang maliit na botelya. Ibinuhos sa mismong talim ng itak. Nilingon nito ang mga kabataan. Inutusan si Isabel na isaboy ang tubig sa buong paligid upang hindi makalapit ang mga aswang. Ginawa naman ito ng dalaga. Laking gulat nila dahil hindi man lang namalayan ng mga ito na pinapaikutan na pala ng aswang ang kanilang kinaroroonan. Akmang sasalakay na si Samuel, pero bigla siyang napahinto nang makita ang figura ng isang lalaking humarang sa kanya. Ayos ka lang ba? Mukhang malalim ang tama mo. Nakahinga ng maluwag ang binata nang makita na ang lalaking iyon, si Mang Cardo. Napalingon nito sa mga kasamahan. Nakita ang ilan sa mga kapanalig ng kanyang ama. Ayos lang po ko, Tay. Buti po dumating kayo. Wika ni Samuel. Alam ko na dito kayo dadaan. Kaya minabuti namin ng mga kasamahan ko na salubungin kayo. Masama ang kutob ko. Tugon ng matanda. Dagdag din ito. Pagkaalis pa lang nila Samuel, dumating ang ilang pangkat ng mga kalalakihang nangangaso sa bundok. Parehong daan ang tinahak nila pabalik at sugatan ng mga ito. Ang ilan sa kanilang mga kasama ay minalas at namatay. Ayon sa mga kalalakian, sinugod sila ng pangkat ng malalaking aso. Salamat po, Tay. Akala ko katapusan ko na eh. Wika ni Samuel. Mamaya ka na magpasalamat. Ang mabuti pa, tapusin na natin ang laban. Kunin mo ang nasa kanan at akin ang nasa kaliwa. Tumango ang binata at sabay silang sumugod. Sa kabila ng panganib sa kasalukuyang sitwasyon, nagawa pang matuwa ni Samuel dahil natupad ang pangarap nitong makasama sa labanan ng ama. Patuloy na nakipaglaban ang grupo ni Mang Cardo sa mga aswang. Hindi naman nagpahuli si Samuel. Nagpakitang gilas din ito sa ama. Kapwa malalakas na antingero ang mga kasama ni Mang Cardo, kaya walang kahirap-hirap nilang napaatras ang mga kalaban. Bagay na labis namang ipinagtaka ni Samuel. Tay, wala na po sila. Nagtakbuhan. Pero teka lang po. Bakit hindi niyo po pinatay? Tanong ni Samuel. Hindi sila maaaring mawala. Ang mga aswang gubat na yon ang tagapangalaga sa lugar na ito. Hindi may iwasang manalakay sila ng mga dayo. Kaya kailangan silang pigilan. O siya, kung kaya mo nang maglakad, umalis na tayo. Bago pa magdatingan ng iba pa nilang kasamahan. Tugon ni Mang Cardo. Matagumpay silang nakabalik sa baryo. Pansamantalang nanirahan ng mga ito sa tahanan nila Samuel.
Hindi pinayagan ni Mang Cardo ang pangkat na bumaba sa bayan dahil na din sa maaari silang masundan. Magpapalipas kayo ng ilang araw sa tahanan ko. Antayin niyong matapos ang pagbilog ng buwan. Bago bumaba, maaari pa din kayong sundan ng mga aswang na yon. Wika ni Mang Cardo. Pero ang totoong dahilan kung bakit niya ito ginawa ay para tuluyang mabura ni Aling Masing ang alaala nila tungkol sa pangyayari. Makalipas ang 3 araw, inihatid ng mag-ama ang mga kabataan sa bayan. Labis ang pasasalamat ng mga ito lalo na si Isabel. Ilang buwan pa ang nakalipas. Bumalik ang dalaga sa baryo nila Samuel. Sa pagkakataong iyon kasama na ang kanyang ina. Pinatotohanan nito ang hiwagang taglay ng tubig ng Banahaw. Laking pagtataka ni Samuel dahil kahit maliit na detalye tungkol sa nangyari, walang nakalimutan ang dalaga. Ganun pa man, nangako itong hindi pagsasabi kahit kanino ang mga karanasan, lalong-lalo na kung paano siya natulungan ng tubig ng Banahaw. Ang Ninuno.